Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Alam ko po na marami sa atin ang nangangailangan ng encouragement. Marami sa atin ang nanglulupay-pay minsan. Marami sa atin minsan ang nadi-discourage. Ito po na mga talata na ito ay encouragement ng author ng Hebrews doon sa mga mananampalataya na nakakaranas ng maraming pagsubok. The book of Hebrews was written to the Jewish believers under the Roman Empire. Kaya nga po kung mapapansin natin ang Hebrews, medyo kakaiba siya doon sa mga aklat kasi napakaraming discussion tungkol doon sa mga practices nila sa Old Testament. Now, ito mga mananampalataya na to, nandoon lagi yung tukso sa kanila na bumalik doon sa dating practice ng Judaism. Dahil yung mga totoong Kristiyano na nananampalataya kay Kristo, sila po ay nakakaranas ng matinding persecution. Samantalang yung mga Jewish na nagpa-practice ng Judaism, tanggap sila ng mga Romans. Kaya kung mapapansin po natin, nang namatay ang Panginoong Jesus doon sa krus, hinayaan ng mga Romans yung mga Jews na gamitin yung kanilang batas na hutulan ang ating Panginoong Jesus. So, in a way, tinatanggap ng mga Romans yung mga practices ng mga Jews, maliban lang kung ikaw ay magrebelde doon sa Roman Empire. Pero yung mga totoong Kristiyano na nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, sila po yung nahihirapan sa buhay. Sila yung nakakaranas ng maraming pagsubok. At ang sabi po dito sa chapter 10, starting verse 32, "But remember the former days, when after being enlightened, you endured a great conflict of sufferings, partly by being made public spectacle through reproaches and tribulations, and partly by being sharers with those who were so treated. For you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property, knowing that you have for yourselves a better possession and a lasting one." So kung makikita po natin itong mga mananampalataya na to, maging yung kanilang mga property ay kinumpiska nang sila ay manampalataya sa Panginoon Jesus. Kaya marami sila sa kanila ay mga mga nomads, mga nagtatago sa mga kuweba, nagtatago sa iba't ibang gubat, o kaya saan man na hindi sila maaabot ng mga umungusig sa kanila. So ito po yung nature ng tao na ini-encourage dito. Sabi sa verse 35, "Therefore do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you might receive the promise." So, sa lahat ng mananampalataya na nakakaranas ng pagsubok, kinakailangan daw natin na magpakatatag. Dahil sa dulo nito ay ang pangako ng ating Panginoon. So doon po sa Hebrews chapter 11, di ko iisa-isahin, pero kung atin pong babasahin, ito po yung chapter na dedicated para sa discussion ng mga men and women of God who endured
sufferings, and yet nagpatuloy at hindi sumuko. Ito'y nag-enumerate simula kay Abel hanggang doon sa mga unnamed believers na nakaranas ng maraming sakit, subalit hindi sila nagpatinag, sila ay nagpatuloy sa ating Panginoon. So, ina-encourage ng nagsulat nito yung mga tao doon sa Hebrews, yung mga Hebrew believers, na alam niya na mayroon silang nararanasan na pagsubok. Subalit, sa likod nito, mayroong mga mananampalataya na nakakaranas ng higit pang pagsubok kaysa sa kanilang nararanasan. Pero kailanman, hindi nabali ang kanilang pananampalataya. Nagpatuloy sila sa ating Panginoon. So, ang ating pong theme ay forwarding impact. Ang iba sa synonyms ng impact ay influence, contribution, effect, benefit, enhancement, improvement, empowerment, enrichment, advancement, strengthening. Or maaari nating masabi na minsan ito'y ating legacy. Yung impact na nagawa natin sa ating kapaligiran. Tayo daw na mga tao, mga social creature tayo. So that means, being a social creature, mayroong mga tao, bagay, na nagkakaroon ng impact sa ating mga buhay. Mayroong mga tao na tinitingala natin yung kanilang ginawa. At minsan sinusundan natin sa ating mga buhay. Mayroon silang mga impact sa atin. Minsan, ito ay mga parte ng ating pamilya kasi maliit pa tayo, minamold nila tayo kung saan nila gusto na yung landas na maaari nating tahakin sa ating paglaki. So, di tayo magtataka na kahit maliit pa tayo, mga baby, hindi pa natin naiintindihan yung mga sinasabi sa church sa pagtitipon na ganito. Pero akay-akay tayo ng ating mga magulang hanggang sa magkamalay tayo. So, dahil mayroon silang purpose, mayroon silang ninanais na landas na nais nilang tahakin natin. Marahil sa pagdating ng panahon na mawala sila sa mundo, mayroong mga susunod sa kanilang hakbang. So, mayroong mga tao, mayroong mga bagay na nag-i-impact sa atin, at yung ating di mga buhay ay mayroon ding impact doon sa mga tao sa ating paligid, whether conscious tayo o hindi. Ang impact natin ay maaring positive, maaring negative. Maaring masamang influensya yung iniwan natin doon sa ating mga kaibigan at kakilala, maaring ding mabuti. So in this chapter, the author encourages everyone to be patient, to be persistent, to be steady when running the race that is marked up for us. So mayroon talagang landasin na minarkahan ng Panginoon para tayo ay doon lumakad. At nais ng Panginoon na tayo ay persistent, tayo ay steady na lumalakad doon sa landas na kanyang tinalaga para sa atin. May mga times na tayo ay lumiliko sa kaliwa o kaya sa kanan. Patuloy po tayo na nire-remind at pinapaalalahan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na bumalik tayo doon sa tamang landas. At tayo ay magpatuloy. Point number 1. The lives of the men and women of God who lived and died in their faith should be the one to impact our life. So, ang nais po ng writer nitong Hebrews para sa mga kaniyang sinusulatan
na sana sa kanilang mga buhay ang magkaroon ng impact sa kanilang mga pamumuhay, sa kanilang paglakad, ay hindi lang yung mga makapangyarihan, hindi lang yung mga sikat, hindi lang yung mga kilalang tao, pero pwede naman yon. Basta lang, sila ay nagpo-profess ng takot sa ating Panginoon. Pwede naman na ang tinitingala natin ay isang taong makapangyarihan. Pwede namang sikat na tao. Pero siguraduhin lang natin na sila ay may takot sa ating Panginoon. Bakit? Dahil hindi po nila tayo ililigaw ng landas. In other words, meron silang prinsipyo na sinusundan na tama. So yung mga bagay-bagay na maaari nilang masabi na susundan din natin ay maaaring naka-align doon sa kanilang core values. So, para sa atin, na ating susundan sa ating mga buhay na magkakaroon ng impact sa buhay natin at sa ating mga anak at magiging anak ay yung mga tao na mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. So, kung ating susundan, kaya nga ang sabi po doon sa verse 1, therefore then. Ito'y isang conclusion na tumutukoy doon sa chapter 11 kung saan doon niya dinidiscuss yung mga tao na nabuhay, namatay, na mayroong pananampalataya. Chapter 11 enumerated so many names, starting from Abel down to the unnamed persons who lived and died, believing in the promises of God. So, mayroong mga tao doon na nabuhay at namatay na naniwala at pinanghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon. Some were courageous men who fought valiantly in battles, thrown to the fire or lion's den, burned alive, sewn asunder, and all kinds of sufferings, but remained steadfast in the faith. Sa panahon ng Romans, yung mga mananampalataya na nahuhuli, yung iba nilalagay sa poste at doon sinusunog ng buhay. Mayroong mga nahuhuli na inilalagay sa puno na halo. Sa probinsya, may mga malalaking puno na yung loob ay walang laman. Pinapasok doon yung mga mananampalataya at nilalagari. So ito po yung mga tao, courageous men, who believe in the promises of God and remain steadfast in spite of the suffering. Nabanggit po yung kanilang courage, nabanggit yung kanilang perseverance. Sometimes nababanggit yung kanilang mga skills, yung kanilang tapang. Pero ang higit na emphasis ay ang kanilang pananampalataya. Dahil nagawa lang nila yung mga bagay na yon. Naging matapang lang sila, naging matatag sila dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung wala silang pananampalataya, pwede ka namang tumakbo. Kung wala silang pananampalataya, pwede ka namang magtago. Pwede kang pakalayo-layo. Pero sila po, pinanindigan nila yung kanilang pananampalataya at nanatiling matatag. Dahil mayroon silang pinapaniwalaan na nangako na tapat, walang iba kundi ang ating Panginoon. They were referred to as the cloud of witnesses. Siya po yung sinasabi dito sa chapter 12 verse 1, sabi nila, therefore, since we are surrounded with so great a cloud of witnesses, yung cloud of witnesses, sila daw yung mga mananampalataya na natapos na nila yung kanilang lakbayin.
ng matatag na may pananampalataya hanggang doon sa dulo. Ang setting po nito ay tulad ng isang, yung illustration ay parang isang, ano ba ito, marathon. Anong tawag doon sa marathon na hindi yung mabilisan na marathon, kundi lahat ng nakakarating sa finish line ay pinaparangalan. Kahit mabagal yung takbo. Not to the strong is the battle, or to the swift is the race. Kundi doon sa matyaga na makarating doon sa finish line. Itong mga clouds of witnesses, sila po yung mga nakaupo doon sa finish line, nag-aabang na i-welcome yung mga darating na nakatapos din. So marahil ang iba doon ay mga kamag-anak natin na mayapa na. Marahil ang iba doon mga kakilala natin na namayapa na. Namayapa, natapos ang kanilang takbuhin, hindi sumuko, mayroong pananampalataya hanggang sa katapusan. Kagaya ng mga clouds of witnesses na binanggit doon sa chapter 11. Sila yung nararapat na magkaroon daw ng impact sa ating mga buhay. Point number 2. Above all, the one who must impact our lives is our Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. He died in order for us to live, and He is the only one who is able to change our lives. So, wala na daw iba. Yung mga clouds of witnesses or mga men and women of faith, maaari natin silang gawing example. Maaari natin silang gawing inspiration. Maaari nating tularan yung kanilang mga steps. Pero, tanging ang Panginoong Jesus ang maaring magbago ng ating buhay habang tayo ay naglalakbay. Siya lamang ang maaring tayong samahan sa ating paglalakbay dahil lagi na siya nating kasama. Hindi niya tayo iniiwanan o pinababayaan. So, tanging si Jesus dapat ang pinakamalaking impluwensya ng bawat mananampalataya sa ating mga buhay. Jesus can set us free from our burdens, forgive our sins, cleanse our lives, and be our companion during our earthly journey. Point number 3. In order for us to move forward and impact others, we must lay aside every weight that hinders us from following Him. So, para daw tayo makamove forward at magkaroon ng impact na mabuti sa iba ang ating mga kanya-kanyang buhay, kinakailangan na yung mga bagay na pabigat sa ating mga buhay ay ating itakwil. Yung mga bagay na nag-aadlang sa atin para makapaglingkod sa ating Panginoon, kailangan natin na i-lay aside. Lay aside every way. Yung mga atleta po, any form of athletics, pero mostly yung mga runners,
kinakailangan na i-shed nila yung extra weight sa kanilang mga katawan. Kasi kung hindi nila ito tanggalin, mahina yung kanilang endurance. So, yun po ang reason kung bakit sila ay laging nag-exercise at nagpapapayat para matatag sila sa panahon na sila ay tatakbo. Ngayon din tayong mga mananampalataya, dahil mayroong landas na takbuhin na inilaan sa ating Panginoon. Kinakailangan daw na anumang nagiging pabigat sa ating mga buhay, kinakailangan din na ating isang tabi. Unforgiveness. O kaya kawalan ng pagpapatawad. Nagsasanga-sanga ito, galit, hinanakit, inggit, self-pity. Meron akong kaibigan, actually matagal na siyang pastor, siya rin yung ginamit ng Panginoon na magsabi sa akin tungkol sa Panginoong Jesus nung ako ay estudyante pa. Dati po siya na mechanical engineering student, pero third year yata siya. Iniwan niya yung kanyang engineering course at siya ay nag-aral sa Bible school. Nang dahil doon, hindi siya tawag doon, parang tinatakwil siya ng kaniyang mga magulang, kapatid. Hindi naman totally pinalayas, pero talagang hindi siya pinapansin ng lahat. Kasi yung kaniyang mga kapatid ay may professor sa Lasal, mga matataas na pinag-aralan. Meron sa UP. At siya, iniwan niya yung kanyang mechanical engineering course para magpurso ng kanyang pag-aaral doon sa Bible school. Mayroon po siyang kwento sa akin bago siya, na nung bata pa daw siya, maliit pa siya, nagtitinda siya ng kakanin. Habang naglalako siya ng kakanin, mayroon isang mama na kinutusan siya sa ulo. At kinuha yung kanyang kakanin na kanyang tinitinda, kumuha ng kakanin na kanyang tinitinda. At hindi siya pinayaran, kinutusan pa siya sa ulo. Sabi niya, yung halaga daw ng Panginoong paninda, 25 centavos lang kasi matagal na yun eh. Nung maging Kristiyano siya, college na siya, na-realize niya na hindi pa lang niya napapatawad yung taong yun. Na every time na nakikita na yung tao, parang kumukulo yung dugo niya. Parang nananariwa sa kanya yung ginawa nung siya ay bata pa. So, yung unforgiveness po, hindi lang para doon sa tao na pinatawad. Maging doon sa nagpapatawad kasi tayo ay nakukulong sa ganito. Maraming opportunity ang namimiss natin kapag tayo ay hindi nakakapagpatawad. Kaya pagka mayroong weight na kinikimkim ang ating mga puso na hindi natin ma-release. So, kasama rin dito yung mga galit natin, minsan yung mga hinanakit natin na bakit paborito si ganito, ako hindi, ganyan. Iba-iba. Yung iba naman nag-self-pity na kawawa naman ako ganito. So, lahat po ng ito, kapag hindi natin hinarap sa Panginoon at hindi tayo natutong magpatawad at humingi ng kapatawaran. Ito ay mga way sa ating mga puso na nagiging hadlang lagi
sa ating paghakbang sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Ito yung mga ways na kailangan daw na ating isang tabi para makasunod tayo sa ating Panginoon. Ang iba naman dito ay na example ay yung mga activities natin na nagiging hadla sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga social media, yung mga games, by nature, hindi siya masama. Pero pagka lahat ng oras natin, inubos natin dito, at wala na tayong time sa ating Panginoon, nagiging pabigat po ito sa ating pagsunod sa Kanya. So, kinakailangan na examinin natin personally ating mga sarili. Tayo lang naman nakakilala sa ating sarili, hindi yung ibang tao. Tingnan po natin yung ating mga sarili kung mayroon tayong mga pabigat sa ating mga katawan na nagiging hadlang sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi po ng writer, kinakailangan daw na tanggalin natin ito. Isatabi natin ito. Kasi hindi tayo makakasunod sa Panginoon. At maaaring yung impact na iiwanan natin sa ating mga anak, kung mayroon tayong mga anak, ay susundan po tayo sa ating ginagawa. Kung mayroon tayong mga maliliit na anak, ay yun ang nakikita sa atin, yun din ang kanilang susundin. So yung impact na ating maiiwanan ay maaaring hindi kapaki-pakinabang. So, let us lay aside every way. Point number 4. We must break the habit of being enslaved by sin. Kinakailangan daw na tanggalin natin yung habit na nag-aalipin sa atin, lalong-lalo na kung ito ay kasalanan. Some few examples. Sa ating kapanahunan, yung fornication or sexual activities before marriage ay tanggap ng lipunan. Hindi ka papansinin kung ito ay iyong ginagawa. Pero sa harap po ng ating Panginoon, any activities of the life ay kasalanan sa harap ng ating Panginoon. At kung tayo ay Kristiyano at nasasakdal tayo sa ganitong practice, mapapansin po natin na kahit gusto natin na maglingkod sa Panginoon, hindi natin magawa. Kasi mayroong bagay na sa ating binubulungan tayo ng Espiritu na hindi katanggap-tanggap yung ating ginagawa sa ating buhay. Pangalawa, yung pornography. Dati, yung pornography ng una ay nasa mga printed materials lang, mga comics, yung iba mga magazines, na medyo mahirap hanapin kasi hindi mahirap hanapin, kundi kung ikaw ay hindi naman, wala ka namang extra pera, di ka na mag-aaksaya na bibili pa ng gano'n. Pero sa ating kapanahunan, lahat ay available sa internet. Kaya, hindi ka takataka na marami ring mga mananampalataya o mga Kristiyano na nai-enslave sa ganitong practice. At kung ito ay nangyayari sa ating mga buhay, makikita po natin na
wala tayong gana na maglingkod sa ating Panginoon. Kasi hindi natutuwa yung espiritu na nasa atin doon sa ating ginagawa. Hindi katanggap-tanggap yung buhay. So, ang sabi po, let us lay aside every weight and the sin that so easily besets us. Lagi tayong natatrap, pabalik-balik, paulit-ulit, dahil hindi pa natin siya na isusuko sa ating Panginoon. So kung nais natin na magkaroon ng impact ang ating mga buhay at maging kagamit-gamit tayo sa harapan ng ating Panginoon, all those weights and sins must be laid out before the Master. Kinakailangan na magawa ng paraan sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa yung iba? Alcohol, drug addictions, any form of addiction. Yung iba, sugal. Na-addict sa sugal, online games. Kapag nauubos na yung ating mga oras at wala na time sa ating Panginoon, hindi na magiging kagamit-gamit yung ating mga buhay. Okay. Lastly, point number 5. We must fix our eyes on Jesus, our source of inspiration and strength. Yung isa pong manatakbo, habang siya ay tumatakbo sa kanyang landasin, nakafocus po siya doon sa finish line. Dahil kapag nakafocus siya doon sa mga bagay-bagay sa paligid, maaari kang lumihis sa daan, maaari kang madapa, maaari kang madelay, maaari kang masugatan, maaari kang masaytra, maaari kang madiskarel. So, yung mga manlalakbay daw, ay yung mga mananakbo, ay laging nakafocus ang kanilang isipan doon sa finish line. At doon po sa finish line, ang nandoon, ay sabi ko kanina, yung mga clouds of witnesses na naghihintay na i-welcome yung mga darating na nakatapos ng kanilang lakbay. At higit sa lahat, nandoon ang ating Panginoong Jesus para i-welcome yung mga anak na nanatili na matapat sa kanilang takbuhin. Nabanggit ko po kanina na kinakailangan na yung mga pabigat at yung mga kasalanan ay kailangang iwaksi natin. Dahil hindi kailanman gagamitin tayo ng Panginoon kapag ang ating mga buhay ay mayroong mga bahid ng karumihan. Tayo po, ayaw din natin ng gumamit ng marami. Kapag doon sa restaurant, nakita mo na yung mga plato ay pangit yung pagkakahugas, pati yung mga kutsara, di ka nakakain doon. Kasi marami yung, ayaw mong gamitin yung maraming plato. Yung mga pinggan na marurumi, mga kutsara na marurumi. Sa ating katawan, ayaw din natin gamitin yung mga damit na marumi. Gusto natin malinis. So, ang ating Panginoon na banal, hindi rin siya gagamit
ng mga tao na ang buhay ay marurumi. Hindi tayo perfect, nagkakasala pa tayo araw-araw, pero hindi dapat yon yung pagkakasala na sinasadya. Kahit alam mong mali. Kasi kapag hindi sinasadya, sa tuwing tayo ay nadadapa, bumabangon tayo at lumalapit tayo sa ating Panginoon. So, kung tayo ay mayroong mga pabigat, kung tayo ay mayroong mga hadlang, kung tayo ay mayroong mga ginagawang mali at kinokonvict tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kinakailangan po na tayo ay mag-respond at gawin natin yung nararapat sa kanyang harapan. Tandaan po natin, ang mga tao na dapat magkaroon ng impact sa buhay natin, hindi dapat yung mga sikat lang, hindi dapat yung mga matatalino lang, hindi dapat yung mga makapangyarihan lang, mayayaman lang, kundi maaari silang sikat, maaari silang mayaman, maaari silang matalino, maaari ding karaniwang tao. Basta sila ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Sila dapat yung nag-i-influensya sa ating mga buhay, maging sa buhay ng ating mga anak at magiging anak. Ang ating mga buhay ay isa ring open book, isang open letter na binabasa ng lahat ng nasa ating paligid. Open letter tayo. Ano man ang ating ginagawa, whether you like it or not, yung mga mata na nakatingin sa'yo, ina-interpret ka kung ano ang iyong ginagawa. So, magkakaroon lang ng impact ang ating buhay kung yung mga pabigat ay ating aalisin, yung mga karumihan sa ating mga buhay ay ating aalisin, at kung tayo ay malinis na sisidlan, gagamitin po tayo ng ating Panginoon. At magiging kapaki-pakinabang tayo habang ginagawa natin ang gawain ng Panginoon. At kung ito ang nangyayari sa ating buhay, mapapansin niyo po na kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, masaya ka rin. Kasi mayroong mga pagkakataon, kaya tayo ay sumusuko sapagkat parang napipilitan lang tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Parang gusto na lang natin hilain yung ating mga paa. Hindi na tayo masaya sa ating ginagawa. Pero pagka po isinantabi natin yung mga pabigat at yung mga kasalanan, marirealize mo na muling sisigla yung paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi ka na napipilitan, merong angkusa, mayroong kagalakan ang banal na Espiritu sa iyo. So naway, sa umaga po na to, maging lesson sa atin, hindi lang sa akin, sa ating lahat, na mayroong paalala sa atin ang ating Panginoon mula sa mga verses na ating binasa, na maaari pang maging kapaki-pakinabang ang ating mga buhay kung susundan natin yung mga sinabi ng Panginoon dito sa talatang ating binasa. Manalangin po tayo.